Mga kapuso, isang bagong bagyo ngayong unang araw ng Burr Months. Yan po ang Tropical Depression Enteng. Dahil sa bagyo, naging maulan at bumaha pa sa ilang lugar sa Bicol at Visayas. May pag-uho rin sa Cebu City kung saan isa ang nasawi. Nakatutok doon live si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico. Pia, Ivan, dito nga sa Cebu City, 8 bahay ang nasira dahil sa gumuhong pader at riprap. Lubog sa baha ang 9 na barangay sa Canavid, Eastern Samar. 14 na pamilya ang lumikas. Baha na rin sa 7 barangay sa bayan ng Dolores. May malawakang pagbaha rin sa barangay Lawaan sa San Roque, Northern Samar. Ayon sa Office of Civil Defense Region 8, apektado ng pagbaha ang 4 na mga LGU sa Northern Samar, 2 sa Eastern Samar, 1 sa Samar Province, 1 sa Leyte at 1 sa Biliran Province. Nakataas ang red alert status sa buong Eastern Visayas mula ngayong hapon dahil sa masamang panahon. Hanggang gutter naman ang lalim ng baha sa ilang kalsada sa Albay at halos mag-zero visibility sa lakas ng ulan. Sa Catanduanes, kinansila ang biyahe ng mga sasakyang pandagat. Sa Bugos City sa Northern Cebu, apektado ng baha ang barangay La Purisima at barangay Bungtod, bunsod ng ulan kaninang madaling araw. Humupa rin ito simula pasado alas 6 ng umaga ayon sa CDRRMO. Wala namang inilikas na residente. Puspusan at pahirapan naman ang search operations na isinagawa ng BFP at CDRRMO personnel sa apektadong bahagi sa Cebu City na nagka-landslide. Pasado alas 3 ng madaling araw, bumigay ang bahagi ng pader at riprap sa tabi ng isang bakanting lote sa barangay Punta Princesa. Aabot sa 8 bahay sa kabilang bahagi ng barangay Tisa ang nadaganan. Isang babaeng 17 taong gulang ang natabunan at nahanap ang kanyang bangkay bandang alas 9 na ng umaga. 5 naman ang nasugatan. Dahil sa pagguho na nabarahan ang daanan ng tubig sa ilog sa nasabing lugar. Samantala, ininunsyo naman ngayon ni Northern Samar Governor Edwin Ongchua na suspindido na ang pasok sa mga public at private school sa kanilang lalawigan sa lahat ng antas bukas dahil sa inaasahang pagpapatuloy ng pag-uulan sa kanilang probinsya. Ivan? Maraming salamat, Nico Sereno ng GMA Regional TV. At dahil sa epekto ng bagyo, maaga nang nagkansela ng pasok sa paaralan bukas. Kanselado ng pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Cavite, Northern Samar, Naga, Camarines Sur, gayon din po sa Sorsogon City at Bulusan, Sorsogon. Patuloy pong tumutok dito sa 24 Oras Weekend para sa iba pang anunsyo ng class suspension. Sa ibang balita, naninindigan ang Philippine Coast Guard. Hindi aalis sa Escoda Shoal ang BRP Teresa Magbanwa kahit pa binangga at binutas ito ng barko ng China. Nakatutok si Von Aquino. Pwedeng lusutan ng isang tao ang laki ng butas na ito sa BRP Teresa Magbanwa. Nilikha yan ng 3 beses na pagbangga ng China Coast Guard Vessel 5205. Sa mga kuha ng Philippine Coast Guard, makikita ang iba pang pinsalang tinamo ng barko. There is a damage on the bridge wing and also on the freeboard of the 9701. There is this hole that also was a result of a direct ramming conducted by the China Coast Guard and also on this part. Nag-iisa lang sa Escoda Shoal ang BRP Teresa Magbanwa nang palibutan tanghali kahapon ng 3 barko ng China Coast Guard, 5 Chinese militia vessels at 2 barko ng People's Liberation Army Navy. Hanggang dikitan at banggain ito ng China Coast Guard Vessel 5205. Umikot ito sa kabinangga muli ang ating barko. Hawak. Sira ang plan nila. The Chinese Coast Guard carried out dangerous maneuvers despite of being unprovoked. Walang nasaktan sa mga sakay ng barko na patuloy pa ring pinaliligiran. Base sa post sa X ng maritime security expert na si Ray Powell, makikitang mahigit 15 Chinese vessels ang nakapalibot sa BRP Teresa Magbanwa pasado alas 8 ng umaga kanina. Ang pagbangga kahapon na kinondena ng Amerika, Japan, Australia, New Zealand at UK, ikalimang pangharas na ng China sa operasyon ng Pilipinas sa loob ng ating exclusive economic zone nitong Agosto. Ang China Coast Guard, PCG, ang sinisisi.
Naglabas pa sila ng sariling video para ipakitang barko raw natin ang sadyang bumangga. Muli ring binalaan ng China ang Pilipinas. Dapat daw tanggalin ang ating barko roon dahil nalalabag daw ang kanilang soberanya. So mas nakakagalit talaga pag may nagsasabing tayong bumangga. Parang how crazy that argument is, no? Minuto na nga lang 4 minutes nga lang ang pag-itan, binangga ulit tayo. For people, no, who are arguing, I think it's very frustrating, lalo na kapag makikita natin sa social media ay kapwa natin mga Pilipino, no? Or worse yet is yung dating part pa ng gobyerno. Noon pang Abril, nasa Escoda Shoal ang BRP Teresa Magbanwa na ipinadala roon sa gitna ng umano'y reclamation activities doon ng China. Kabaliktaran naman ang laman ng ipinalalabas ng China sa kanilang inilabas na dokumentaryo sa Escoda na tinatawag nilang Xian Binjiao. Hindi raw nila sinisira ang mga bahura roon. Anila, ang mga aktibidad daw ng Pilipinas ang sumisira sa kapaligiran doon. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ng PCG kaugnay rito. Pero giit ng PCG, hindi aalis doon ang BRP Teresa Magbanwa. We will still hold the line and we will maintain our presence in Escoda Shoal. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Inaalam na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC kung sinong nasa likod ng Pogo Hub na sinalaki ng mga otoridad sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Bukod po sa mahigit 100 dayuhan, may na-rescue rin doong Pinoy na menor de edad. Nakatutok si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Sinugod ng mga tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, NBI, DSWD, Interagency Council Against Trafficking at Bureau of Immigration ang gated compound na ito sa Barangay Agus, Lapu-Lapu City, Cebu. Meron itong aabot sa 10 gusali, swimming pool, restaurant at iba pang pasilidad. Pero bistado ang mga computer at gadget na ayon sa mga otoridad ay ginagamit sa scam. This is 100% an illegal POGO. Illegal po ito kasi wala pong POGO na may lisensya dito sa Cebu Province. Zero. So illegal na po ito. Lahat ng mga nakita namin dito ay enough evidence to be able to file a cybercrime offense dito for facilitating cybercrime-related gambling, cybercrime-related qualified trafficking. Inaalam ng mga otoridad ang laman ng mga nasamsam na computer sa Pogo Hub. Sa paghalughog sa compound, tumambad ang aabot sa 150 banyaga. Hinold sila ng mga otoridad para sa investigasyon. What are you doing, sir? You're working here? Or? No. I don't know, sir. Why are you staying here, sir, in this place? I don't know. Huh? Sorry? I don't know. We also discovered that the Chinese nationals here were also engaged in activities that appeared to be related to scam activities. Ayon sa PAOK, may 5 Pinoy na manager at administrator doon. Most of these foreign nationals actually escaped from Pampanga. So after our raid in Pampanga, yung mga managers nila, yung mga owners nila, they were brought here. According to their stories. May na-rescue ring Pinoy na menor de edad. Yung minor na interview namin, pupunta lang siya dito just to teach one of the guests dito to teach her parang dancing lesson. Ikinasa ang operasyon sa hiling ng embahada ng Indonesia. Nitong Hulyo kasi, 3 kababayan nila ang nakatakas sa compound. 2 sa kanila ang nagsumbong sa mga otoridad at naghabla. The Indonesian embassy requested our Director Jaime Santiago, for investigative assistance to rescue their citizens who were allegedly being held against their will. 6 Indonesian nationals who were requested for the rescue. We discovered more foreign nationals, particularly Indonesians and those from Myanmar, as well as Chinese nationals. Inaalam na kung sino ang nasa likod ng Pogo Hub na ito at sino-sino ang mga biktima nila. Inaalam din ng PAOK ang posibleng ibang Pogo operations sa Cebu. Para sa GMA Integrated News, Nico Sereno ng GMA Regional TV, Nakatutok 24 Oras.
Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.